kasambahay, alam nyo ba, 6 hanggang 7 nanay ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak. Ayon yan sa United Nations Populations Fund Philippines. Kaya naman, napakahalagang tamang kaalaman para mapanatiling ligtas ang kalusugan ng mga mommy at ni baby. Yes, at para bigyan tayo ng makahalagang impormasyon tungkol sa safe motherhood, kasama natin ngayon si Dr. Cheryl Santiago Alabado, isang OBGYN specialist. Good morning, Doc! Hi! Good morning, Kuya. Good morning po sa inyong lahat. Doc, nakakagulat yung yung kaninang sinabi na 6 na babae ang namamatay dahil sa panganganak. Ganun pala kadami, Dok, no? Ang hirap po maging babae. Ganun nga. And a lot of people talaga do not realize that. Pero sa public service tsaka sa health delivery system, we are aware of the problem. And that's why talagang maraming measures ang ginagawa both sa private at saka sa public sector. Ang goal namin is to lower yung tinatawag na maternal morbidity tsaka mortality rates. Kailangan pababain natin yung datos na yun. Kasi alarming, di ba? Akala nung marami kasi ang panganganak, biological yan. Sabihin, pag babae ka naman talaga, your purpose in life is mag-anak. But they don't realize yung hirap, yung mga complications na pwedeng mangyari. Not only kay nanay, but also sa kanyang baby. Kasi akala nila, ano ba yung safe motherhood? To be honest, ang safe motherhood, it encompass yung pagiging safe, healthy, not only ni mommy, pati ni baby. And that's why, pag sinabi nating safe motherhood, ang phases ng buong pregnancy and beyond, dapat nakatutok po tayo. Kaya dapat, alam ko, isa po kayo sa nag-a-advocate din talaga yan Yes, ng safe oo. motherhood as an OBGYN. Oo. Tsaka, Dok, totoo pala yung sinasabi talaga nila, yung kasabihan na kapag daw buntis ka or manganganak ka, yung isang paa mo nasa hukay. Oo, kasi dati, like yung tinatanong lola ko, ano kaya yun? But then, nung naging OB na ako, naging specialista na ako, yung pala yun. Because nakita ko na personally, ano yung nangyayari. Ano yung totoong nangyayari sa ating, sa ating mundo, na meron talaga palang hindi nakaka-survive dahil lang sa panganganak. Opo. Pero, Dok, ano po ba yung tinatawag na phases of motherhood? Ano ba yung pinagdadaanan na ganito ng mga kababaihan? Okay. Para sa konsepto ng safe motherhood, yung mga phases na mahalaga would include yung panahon na hindi pa buntis si babae, si woman. Yun yung tinatawag nating pre-conceptual na pangangalaga. Pag nagbuntis siya, ito yung tinatawag nating antepartum or antenatal care. Plus, yung panahon na siya ay magle-labor at manganganak. Opo. So, pangatlo yon. Ang pang-apat ay pag nanganak na siya immediately, yung postpartum period. At ang pang-5 ay while she is taking care of her child. Mahalaga that all these phases alam natin. Ano yung preconceptual phase? Kasi syempre, ang pagbubuntis dapat pinaghahandaan. So, dapat po nagpapacheck up, nagpapaalaga bago pa lang magbuntis. Yung nagpaplano pa lang tayo kasi this is the best time for us para makita natin yung woman kung siya ay may pre-existing na problema. Let's say, siya ay high blood to begin with, siya ay may diabetes, siya ay may problem sa thyroid. So, bago pa lang po siya mag-embark sa pagbubuntis, yung mga bagay na yun, makorek na natin, maayos na natin. Because that would ensure na mas ligtas at mas successful yung magiging pregnancy niya. And having said that, Doc, ano po yung mga test na talagang dapat na papagawaan ng isang babae bago pa mag-start or bago mag-decide na magkaroon ng baby or mag-conceive? Usually, we just do the basic test. No? Test for yung sa pula ng dugo, yung sa urinalysis. But more so, pwede tayong magpa-evaluate ng hormones like yung sa thyroid gland niya to ensure din na wala siyang thyroid condition. Tapos pwede tayong magpa-ultrasound. Plus, hindi lang mga test. We review her bakuna. Kasi syempre, di ba, lalo na yung mga ikakasal, paano kung magbuntis agad? Kailangan protektado rin yung woman. So, re-review natin, meron na ba siyang mga MMR, yung mga ganon. So, we review everything plus yung kanyang family history. Kasi pwedeng wala naman siyang high blood diabetes ngayon, pero sa pamilya pala niya, very strong ang history ng hypertension tsaka ng diabetes. So, ito yung mga magandang napaplano na i-improve
bago pa lang magbuntis. Opo. Lalo na kung nagbuntis na. Oo nga, Doc, yung Sa pangila na. antenatal, yan. Kasi alam mo, sa mga barangay, sa mga RHU, sa mga ospital, malaki, maliit. Di ba ang thrust din natin, pag narinig natin yung concept of safe motherhood, ay dapat regular ang prenatal visits. So yan yung next crucial phase. Kasi pag buntis na nga, nag-positive PT, naku nay, kahit po pangatlon nyo na, panglima nyo na, that doesn't make you an expert. Kailangan regular pa rin yung pangangalaga. And during this time, marami pa ring laboratorio talaga, baseline. CBC, urinalysis, blood type, ano pa, yung estado ng kanyang sa hepatitis, pati po nga po HIV 1 and 2 pinapagawa, and FBS, kasi lahat ng Filipinos at risk for GDM. Bukod doon, dapat regular nakikita kasi minomonitor yung weight gain, minomonitor yung BP, ang dami minomonitor, pati yung paglaki, dapat appropriate yung paglaki. So, napaka-critical sa safe motherhood yung dalawa. Dok, meron po bang mga paraan para po ma-improve yung chance ng mga couple para magkaroon ng healthy pregnancy? Kasi po, di ba may nababalitaan tayo pang limang try ko na, tas lagi akong nagkakaroon ng miscarriage, o kaya naman hindi daw po maganda yung itlog o kaya yung sperm. Paano po nalalaman yun at paano po yun nai-improve? Yan. Under din yan yung tinatawag na pre-conceptual care. So sa pre-conceptual care, hindi lang tayo nagfo-focus sa babae or sa woman. After all, pag gagawa siya ng baby, silang dalawa ng kapartner niya. So this is the best time na wala pa mang issue ng infertility or hirap sa pagbubuntis, natatackle na yung health issues sa kanilang dalawa as a couple. So pati si sir, si husband, maganda na i-interview natin, natatanong natin kung may mga sakit din siya, kung may mga bisyo, ganyan. Kasi sa pre-conceptual care, dun papasok yung pag-ayos din ng lifestyle nilang mag-asawa. Pag-iwas sa mga vices, paggawa ng mga bagay na makaka-improve nga sa chances nila of mas mabilis na pagbubuntis. So pwede na natin silang pa-start on supplements, pwede na natin nga silang patulugin ng mas maaga kung sila ay mahilig magpuyat. And again, ang laking factor nung pag-iwas sa bisyo. Dok, ibig sabihin ba yung mga lalaki kailangan nagsusupplement din sila? Yes, actually, for me. Kasi nga, it takes two to tango. Kahit sobrang ganda na nung profile ng babae, quality na everything, pero yung partner naman, hindi. Futile yung efforts, kumbaga. Kasi nga, again, sa usapang pagbubuntis, nagsisimula yan, di ba, sa magkapareha. So, pareho po dapat natututukan, pareho nagpapacheck up, pareho maganda dapat yung estado before magbubuntis. Pag-usapan naman natin, Dok, yung during. Ano Ayan. naman yung mga kailangan bantayan pa rin ng mommy and syempre ng kanyang partner kapag nagdadalang tao na yung ating mommy. Ako gusto ko sa antenatal care or yung mga prenatal check-up, sana kasama si sir, si mister. Kasi syempre yung mga payo natin kay mommy, may imbibe niya yun. Pero it's best na naiintindihan ng kasama sa bahay, lalo na yung kapartner, para may katuwang ba. Kasi syempre, iba ang maging nanay ha, iba yung maging babae, nangangalaga ka rin sa bahay, marami kang chores. So, malaking importansya na andun si sir. Pati sa mga monitoring, kasi may tagapagpaalala, meron ka rin pwedeng taga-monitor ng BP, taga-monitor ng weight. So, malaking factor po. Saka naiintindihan dapat nila yung mga mood swings na nangyayari sa mga babae. Lalo diba? na yun. Hindi lang yun arte-arte lang. May pinanggalingan yun. Dok, halimbawa malapit ng mga anak ang isang babae naman. Paano po malalaman ng isang babae kung dapat pupunta na siya sa ospital? Kasi po marami ako naririnig na, 72 hours ako nag-labor. Like, sobrang tagal. Ganun ba talaga katagal? Kailan po ba malalaman na ready na akong mangitlog? Ganon. Yun nga. At sa contrary, in the contrary, yung mga ganyan ang tatatagalan. Yung iba naman, biglang, Oo nga, Dok. yun na, andun na. Nanganak na sa tricycle, nanganak na sa... Kaya nga mahalaga po yung regular na bisita. Kasi ang prenatal visit, may timing yan. Kapag ka po lalo na kabuanan, pag dumating na po sa 37 weeks pataas, every week na ho kayo dapat nagpapakita sa doktor nyo or sa midwife nyo. Kasi nga, anytime pwede na kayong manganak. Ano ba yung signs of labor? Siyempre, ang true labor ay regular na po yung paghilab ng matres. At ang pain, hindi lang sa puson, umaabot sa balakang. Sustained siya. Natatimingan mo siya. Kasi ang false labor, mag-iba ka lang ng pwesto, nawawala na yung sakit. Pero ang true labor, dire-diretso, talagang merong fixed intervals. Ano pa? Pwede hong wala pang
pananakit pero kunwari pumutok na ang panubigan o kaya may spotting na, may konting blood, warning signs na rin po yun na pwede na kayong manganak. So, ang pinakamahalaga talaga, lalo na po pag hinog na si baby, at anytime, handa na yung gamit nyo and you coordinate very well sa inyo pong tagapangalaga kung saan kayo manganganak. Kasi sa akin okay lang naman yung false alarm, yung tatakbo ka sa ospital, tapos pauwiin ka kasi false labor, kesa naman tinitiis mo nga sa bahay. Tapos hindi ka aabot, nasa sasakyan, lumalabas na yung ulo ni baby, delikado po yun. Pero Dok, isa pa sa kinakatakot din ng iba, no? Kasi meron tayo normal delivery, meron din tayo nung cesarean. Ano po ba yung difference nilang dalawa? And bakit minsan kailangan na talagang i-cesarean ng isang babae? For the record, lahat po ng kababaihan, ang the best route of delivery ay normal spontaneous delivery. Yan po yung ina-advocate namin at all times. Lahat ng women candidate for a trial of labor. Nangyari lang, may mga women na unfortunately ay masi-CS. So, ano yon? Dalawang klase. May mga women na masi-CS dahil yun talaga ang nakalagay sa birth plan nila. Kasi during the course of prenatal care, si baby ay suhe o kaya nakatagilid o kaya po nakaharang yung inunan, yung tinatawag nating placenta previa. So yung mga ganung bagay, outright CS yan. Pero lahat, again, candidate for a trial of labor. Yun nga lang, during the course of labor, bakit may chance pa rin ma-CS? Kasi paano kung nahihirapan si baby? Pagka ho nagle-labor, humihilab yan. So pwedeng nakukontean o hindi ganun kaganda yung circulation going to the baby. So pag minomonitor namin sila, bumabagsak yung heart rate ni baby, ang tawag natin doon fetal distress. So that's one indication for C-section. Ano pa? Talaga namang pinagtiyagaan natin yung labor, maganda, regular ang contractions, pero hindi umaandar yung pagbuka sa cervix or kwelyo ng matres. So yung mga ganung problema, tinatawag natin dyan, mga dystocia, pwede ring mas-CS. Ito ho ang gusto ko lang sabihin. Again, ang C-section, nire-reserve natin kung talaga ho lamang may indikasyon. Hindi rin tayo dapat nagre-request, i-CS nyo lang ako because nahihirapan tayong mga anak. Kasi iba ho ang pangangalaga pag C-section. Delikado rin po yan. Mas delikado yan kesa po yung normal spontaneous delivery. So we advocate yung tinatawag na NSD. Naku, Doc, paano naman po yung postpartum? Kasi di ba minsan sasabihin ng mga lalaki, ay, tapos naman ng mga anak, okay na yan, no? Okay na tayo dito. Pero meron din palang dapat na care na binibigay po sa mga nanay kapag katapos nila mga anak. Ano po ito, Doc? Alam mo, minsan nakakalungkot nga, pagkalabas ko sa baby, lahat ng staff, lahat nga nung pati yung relatives, nandun na sa baby. Tinatahi ko pa lang yung nanay, kaming dalawa na lang. Bakit? Opo. Si mami, di ka na tinitignan, puro kay baby na. Alam nyo, sa postpartum period, yung 6 weeks lalo na post-panganganak, napakahalagang panahon yan. Kasi, syempre, si mami, nagbago yung pangangatawan niya during the 9 months, pati yung, yung hirap niya during panganganak, kailangan niya mag-recover. Ito yung panahon na bumabalik sa normal na size at shape yung kanyang cervix at yung mattress niya. Ito yung panahon na nagre-recover yung ibang parts of her body. At yung postpartum period, yung best time din to establish and maintain breastfeeding. Kaya, dapat hindi lang tayo kay baby nakafocus, pati doon sa recovering mom na nanganak. And speaking of recovery, Doc, paano po ba yung may mga practices na makakatulong kay mommy para mas mabilis siyang makarecover after childbirth? Well, pinaka-importante, breastfeeding. Because when a woman breastfeeds, mas mabilis naghihilom yung kanyang, yung cervix niya, tsaka uterus niya, mas madaling bumabalik sa normal size. Kasi pag hindi po ito nasunod, nakalaki pa rin siya, nakanganga, what we call it, malakas yung bleeding. So to prevent yung isang number 1 na nakakamatay po ay yung tinatawag na postpartum hemorrhage. Kailangan well-contracted ang uterus and breastfeeding is very important para makontrol yun. So yun, so kailangan niya mag-breastfeed. Kailangan tuloy niya yung supplements niya na iniinom niya during pregnancy. Kasi while breastfeeding, mas marami siya ngayong kailangang sustansya, not only to sustain herself, but yung baby na nakaasa sa kanya through her breast milk. Tuloy-tuloy din yung hygiene. Importante yun. Kasi yung iba hindi naliligo pagkapanganak. Importanteng maligo. Importante na makaiwas sa infection. At again,
papasok dito yung kapamilya, yung kapareha, yung kasama sa bahay. Kasi kailangan bigyan nyo naman siya ng panahong makatulog kahit paano Tama. makapahinga. So, sana ho, sa mga nakikinig, no, yung mga kasambahin natin, tsaka yung mga kapamilya nila, again, hindi sinosolo ng nanay lahat. Kailangan tayo ay nakatutok, nakatulong sa kanya, lalo na during the postpartum period. Tama. Oh. Alagaan natin ang ating mga mommies. Ayan, Doc, sa mga gusto pong magpa-check up po sa inyo, gustong magkaroon na ng baby this year, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan, Doc? Okay. Ako kasi ang pinopromote ko lang yung mga libre natin. So sa Facebook po, Doc She, at saka po sa TikTok page, yung pong ating Doc She OBGYN. Mag-PM lang po kayo. Pag maiinip, sinasagot po natin yan as much as we can. Ang active ni Doc, kaya Oo. dapat, huwag kayo may hiya.